Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, May 20 na po, 2026, no? Meron ho tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, magpasalamat muna tayo sa Lord sa araw na ito. Yes, Lord Panginoon, maraming salamat po sa araw nito na bigyan po sa akin. Gain din po sa aking mga solid viewers and subscribers. So dito na po natin sisimulan. Sa kasalukuyan ho, wala naman tayong aktibong bagyo na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero marami hong nagtataka dahil nga napapadalas na mga pag-uulan po bandang hapon at minsan inaabot ito ng gabi. Yun ho dahil sa tinatawag natin na localized thunderstorms at minsan may dalawang kategorya yan, yung mahinang thunderstorms at yung isa, yung severe thunderstorms. Ngayon po, i-explain ko sa inyo mabuti at alamin natin kung meron nga bang paparating na bagyo. Kasi doon sa ating tropical cyclone threat potential, meron tayong monitor na tatlong low pressure area na nasa low chance ng category. So alamin natin yan mamaya. Ngayon po, bago natin ipagpatuloy, i-like and share nyo po yung update natin para humapanood ng mga kababayan natin. Yung iba kasi nag-aabang po, no? Nako, salamat pong mabuti. At dito po natin sisimulan. Sa ating po tinatawag na forecast weather condition, sa area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, kasama po ang Davao Occidental, patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Pag scattered rains, ito po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At yung mga low-lying areas dyan sa lugar na binanggit ko, mag-ingat tayo sa biglang bugso ng mga pagbabaha at doon po sa matataas na lugar sa mga landslide prone area. Ngayon naman, sa area po ng Bicol Region, sa parte po ng Eastern Visayas, Caraga, kasama ang Davao Oriental ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman po yan sa easterlies. So ngayon, explain natin mabuti ang easterlies, yung maalinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So ito pong easterlies sa ngayon medyo pahina na ng pahina, pero yung alinsangan, nararamdaman pa rin po natin yan bandang umaga hanggang sa tanghali na kahit umuulan po sa hapon, kahit malalakas yung ulan, pagdating naman kinabukasan, kahit makulimlim, maalinsangan pa rin. Yun kasi yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, yung easterlies. So mga lugar na binanggit ko, pati ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras yan. Kaya din sa mga landslide prone area. Sa Metro Manila ho, nalalabing bahagi po ng ating bansa, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy din po mag-ingat sa banta ng mga localized thunderstorms. Tulad na lamang po kahapon na nakaranas tayo ng biglaang bugso ng mga pag-uulan. Yun po dahil sa localized thunderstorms. So ang tsansa po nito kapag meron tayong localized thunderstorms, mabilis ang biglaang bugso ng baha. Dahil nga po sa dami ng basura na naipon at hindi po maayos na drainage. So ngayon, silipin natin yung ating po tinatawag na tropical cyclone threat potential. At ipinakita ko na ho ito kahapon At kung makikita ho ninyo sa ating mapa, tignan natin muna yung week 1 sa May 18 hanggang sa May 24. Pagitan po yan ng mga petsa na yan. May LPA tayo nakikita sa may bandang silangan po ng Mindanao. And then pagdating po sa week to May 25 hanggang sa May 31, tatlong sunod-sunod po na LPA ang ating nakikita, pero lahat naman po ito ay nasa low chance ang category. Ito po yung sinasabi natin, isa sa tatlong LPA na yan, mataas ang tsansa na maging bagyo. At tandaan ho ninyo, ang magiging bagyo po na mabubuo sa susunod, tatawagin pong bagyong Doming. Yung bagyong Kaloy, wala naman naging direktang epekto, pumasok sa loob ng ating bansa. May tendency na itong susunod na bagyo, hindi magiging kagaya ng senaryo ni bagyong Kaloy. Dahil nga po, kapag nabuo na, etong tatlong LPA, sa pagitan po ito ng May 25 hanggang sa 31, may tsansa na buo na rin o nandyan na rin po ang epekto ng hanging habagat o yung tinatawag natin na southwest monsoon. So yun po yung kinakailangan na paghandaan natin at kailangan po maging alerto tayo. Tanong na mga kababayan natin, Kuya Francis, ito pang tatlong LPA, magiging bagyo ba lahat yan? Kasi nakikita sa forecast tatlo. So ito pong tatlong LPA na yan, base na rin po sa ating mga weather model na ginagamit at doon po sa ating advanced forecast sa tropical cyclone threat potential,
hindi po ito nakikita lahat na magiging bagyo. Pero ang tsansa, pwedeng isa lamang dyan ang maging tropical depression, o pag sinabi kasi natin na tropical depression, yan po ay yung mahinang bagyo lamang na category, which is level 1. Lagi ko naman pong ini-explain yan. At huwag tayong mag-alala dahil nga po kapag ka ito ay na-develop, no, bilang isang mahinang bagyo, may tsansa din naman yan na malusa o magbabago, o pwedeng magbago yung direksyon at iba't ibang senaryo pa ang pwedeng mangyari. Sa ngayon po ay silipin ho natin yung tinatawag natin na mapa at live map, no? Lagi ko naman po itong pinapakita sa inyo. Naku po, kahapon natutuwa ako sa comment ng mga kababayan natin. First time daw nila ako makita. Salamat po. Actually hiyang-hiya po ako sa mga nagko-comment. Talagang yung puso ko ay sobrang nagpapasalamat at nagagalak po sa inyong lahat. Sana ho patuloy niyo akong suportahan, no? At huwag kayong magsawa sa mukha ko. Sa atin pong tinatawag na live weather map, no? Ito po, pakita ko po sa inyo mabuti. Ito makikita nating mabuti yung pinaka mapa po natin, no? Sa nakikita nyo mabuti sa ating pinaka live map, wala tayong bagyong aktibo, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito namang nakikita nyo na kulay violet po na yan. Yan po yung sinasabi natin na dating bagyong Kaloy. Sa ngayon, isang LPA ito nasa labas ng ating PAR, walang direktang epekto. So hindi ito banta para maging bagyo pabalik, no? Hindi na po mangyayari yung ganon. Ngayon naman, kung makikita ho ninyo, nandyan pa rin yung epekto ng ITCC. Tandaan ho ninyo, ngayong araw po ng Miyerkules, no, ang pangunahing weather system po natin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay tinatawag po natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Hindi ko na-mention dun sa unahan ng video natin, pero ITCC po. Ang ITCC po, ito po yung salubungan ng hangin sa northern and sa southern hemisphere. So, nagkakaroon po yan ng salubungan. Yung impact po ng salubungan na yon, nabubuo po yon para mag-create ng mga pag-uulan, and then napapalakas yung mga local thunderstorms. Yan po ang nagiging epekto. At ito pong tinatawag natin na ITCC, isang senyales ito sa panibagong nga pong weather system na mabubuo, o isang senyales sa panibagong hangin na mabubuo. Ito nga pong southwesterly wind flow na dito po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa. Tatandaan niyo po lagi kapag ganitong malapit na tayo sa pa-June, no? Katapusan ng Mayo, diyan inaasahan na madedevelop na yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat. Pero bago naman ho yan maging habagat o hanging habagat, ito munang mauuna yung southwesterly wind flow. At nung nakarang update, meron tayong frontal system dito nga po, no, sa may bandang extreme northern Luzon, and then sa ngayon nawala yung epekto ng frontal system. Kaya hindi masyadong naapektuhan ang parte ng extreme northern Luzon. Kung makikita nyo, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, napakataas ho ang tsansa ng mga pag-uulan dito bandang hapon. Na-develop po kasi yung mga kumpol ng kaulapan dyan. Ito pong mga namumuuna yan, nakikita nyo yung may asul na meron pula. Yan yung mga local thunderstorms. And then anytime, pwede itong magpaulan ng biglaan tulad po na nangyari kahapon. Hindi natin sinasabi bandang hapon lang, pero ngayong umaga po ng Miyerkules ay mataas din ang tsansa ng mga pag-uulan dulot nga po ng mga localized thunderstorms. So ngayon naman, marami nagtatanong sa atin dahil nga po yung tatlong LPA na nakikita ay saan ang magiging direksyon. Ngayon po, no, tinalakay natin kanina na ang tatlong LPA manggagaling dito po sa may bandang silangan po ng Eastern Visayas. So possibly nito, o ang magiging senaryo nito, ang magiging direksyon niya dito banda sa silangang bahagi po ng Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. And then pwede yang umangat dito sa parte ng North Luzon. Tulad ng ating sinasabi, dyan pa rin ang nagiging direksyon ng mga bagyong nabubuo po kapag ganitong papunta na tayo sa tag-ulan season. Yung transition period po natin ay tuloy-tuloy na po ito. So ibig sabihin nito, mas mapapadalas na po yung mga pag-uulan tuwing hapon at minsan umaabot ito sa gabi dahil po sa mga local thunderstorms. Ito ho, no, explain kong mabuti sa inyo kung bakit nag-uulan-ulan kahit walang bagyo. Ang akala kasi natin, no, and then yung mga kababayan natin laging nagtatanong, Kuya Francis, bakit umuulan ng malakas? Wala namang bagyo. Ito po, ang mga local thunderstorms, lalo na kapag aktibo ang easterlies o napakalinsangang hangin. So sobrang init po ng pressure na meron tayo dahil sa easterlies o alinsangan ng hangin na yan, nag-evaporate po ang singaw ng lupa.
and then nagke-create yan ng kaulapan sa taas sa langit, no? And then yun po yung mga nagpapaulan bandang hapon. At minsan kapag malakas ang epekto ng local thunderstorms, umaga pa lamang o madaling araw, umuulan na po. And then meron tayong dalawang klase po ng localized thunderstorms. Yung una, yung regular na thunderstorms na nagpapaulan lamang ng 30 minutes hanggang 45 minutes. Yun na po yung pinakamahaba. Kapag severe thunderstorms, tulad po kahapon yung ating naranasan, masyado pong malakas ito. Ang severe thunderstorms ay tumatagal po ng 1 hanggang 2 oras o mas mataas pa po yan. So kinakailangan paghandaan nating mabuti yung mga ganong senaryo, lalo na kapag meron tayong banta ng mga iba't ibang weather system. Ngayon naman, ano naman daw ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon kapag na-develop na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa? Ang tanong is, magiging maaraw pa rin ba o araw-araw na ba uulan o tuwing hapon lang? Ganito po ang senaryo natin dyan. Kapag meron tayong tinatawag na southwest monsoon o hanging habagat, yung pressure ng hangin nag-iiba na. Yung moisture po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, yung easterlies, mawawala po ito dahil nga po ang magiging pangunahing weather system natin ay ang habagat. Wala din tayong mararanasan na frontal system. Ang frontal system na nanggagaling sa extreme northern Luzon ay senyalis lamang o warning sign na papunta na tayo doon nga po sa habagat season. When we say habagat season, ito yung tag-ulan na, no? Ito yung tag-ulan na kahit wala pong bagyo, napakadalas na mga pag-uulan tuwing hapon. Alam naman natin na mas mahaba ang buwan ng tag-ulan sa atin kaysa sa tag-init. Ngayon naman, ang magiging epekto naman ng habagat kapag nabuo na yan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kahit po mahinang LPA ang ma-develop, dyan po sa may silangang bahagi ng ating bansa, kahit low dyan sa kategory ng LPA o mahinang bagyo, napapalakas po ng habagat o southwest monsoon. Kasi ang habagat, kahit po hindi ito ay tinuturing na bagyo, nagpapaulan ito, no? Nagkakaroon ito ng sirkulasyon sa malaking bahagi po ng ating bansa. And then nakakapagpa-develop ito ng mga kumpol po ng kaulapan. Ngayon naman, yung nakikita natin na tatlong LPA na manggagaling po dito po sa may silangang bahagi ng ating bansa, tulad na ang sinabi, isa dyan ay mataas ang tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo. Kapag nagsabayan at nabuo, no, ganito pong senaryo, kapag nabuo ng habagat at nakalapit na sa ating Philippine Area of Responsibility ang tatlong LPA o sabihin na natin yung unang LPA lang, pwede pong ma-develop yun bilang isang tropical depression. Ito po, no, ang laging itinatanong sa atin kapag meron tayo na monitor na LPA kung magiging typhoon ba o magiging super typhoon o magiging malakas na bagyo. Yung nakakatakot daw yun. At tinignan natin yan, i-double check natin mabuti yung tatlong LPA na yan. Wala naman pong banta ng super typhoon sa tatlong LPA na yan. Kung sakali po ang isa dyan ay maging tropical depression, hindi pa rin yan aabot doon sa sinasabi natin na super typhoon. Lalo na kahit mabuo po ang habagat. Kapag nabuo naman ang habagat tas merong LPA, hindi naman automatically palalakasin niya agad, no? Ito nga pong low pressure area. Ang habagat o southwest monsoon, may tinatawag diyan na parang warning sign, no? Ibig sabihin meron itong warning lead time. Habang tumatagal ito, nagkakaroon ng sirkulasyon, mas lumalakas at mas nade-develop sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Ngayon naman, ano yung mga dapat nating gawin? Ito ang paalala sa inyo ni Kuya Francis. Unang-una, kailangan po lagi kayong mag-antabay sa ating lagay ng panahon kahit po walang bagyo. Tulad yan, wala namang bagyo kahapon pero ang lakas ng mga pag-ulan. Yun nga lang, yung pag-uulan na yun, ilang oras lang. Yun po yung severe thunderstorms. Lagi kayong mag-antabay, umaga pa lamang po, gumagawa na tayo ng update at natutuwa naman ako kasi yung mga solid po na viewers natin, ang dami po mga good feedback sa akin at ako naman po sobrang tuwan-tuwa. Kahit po yung mga senior natin, akala nila bata. Mukha lang po akong bata. Mukha lang po akong bata pero hindi na po tayo bata. At yun po yung pangalawang paalala ko naman at lagi ko sinasabi, pag ganitong malapit tayo sa tag-ulan, nakaredy na ho ba yung mga payong natin? Yung mga jacket, mga kapote, yan. Number 1 ho yan na dapat meron tayo. Dahil once na magsimula ng tag-ulan, magmamahal na po yung mga presyo niyan. At eto pa, yung pangatlong paalala ko, meron dapat tayo mga ziplock na lagayin po ng mga
importanteng dokumento, mga papeles, mga gadget. Once kasi magkaroon ng mga pag-ulan, biglaan is yung pagbabaha ang ating iniiwasan, yung mga mabasa yung mga importanteng papel. Pang-apat na paalala ko, ito importante din. Kinakailangan po parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay maglinis ng kapaligiran, yung mga basura, plastic na nakakalat ho dyan. Nakita naman natin kahapon, no, sa SLEX, sa Commonwealth, baha po talaga, as in grabe. Tapos ang dami hong basura. Yung mga basura ho na yun, naipod yun nitong mga nakaraang buwan, yung sobrang init, tinatamad magtapon, nakakalat lang kung saan saan. Yun ho ang nagiging problema natin pag bumaha, biglang bugso ng malakas na ulan. Actually, ilang oras lang yung ulan, grabe na ho yung baha. Minsan ang sinasabi natin, ang problema na nasa flood control, yes, nandun naman talaga. Pero yung mga basura, nakakadagdag po yan na problema. Kaya nagkakaroon ng mga biglaang pong bugso ng mga pagbabaha. Ito pa yung paalala ko, kung kaya po natin mag-imbak at mag-stock ng pagkain, kahit bigas, delata. Yung ibang kababayan natin nagsabi sa akin, no, na Kuya Francis, wala naman kaming pera, sapat lang. Ayaan nyo ho, pag tayo okay ang meron tayong mga nakukuhang blessings, bibigyan ko ho kayo, wag ko ho kayo mag-alala. Hintayin nyo lang po at bebelo tayo. Pero kung ano lang yung kaya ho ninyo, sabihin natin mga delata, bigas, hindi naman po kailangan marami. Basta lang may naka-stock na pagkain. Anytime biglang bumugso ang malakas na ulan dahil sa mga localized thunderstorm, hindi tayo magkukumart pumunta po sa palengke o saan man. Lalo na kung malayo ang city sa mga lugar po natin, lalo yung mga nakatira sa mga bulubundukin, di ba? Alam naman natin ho yan. At eto pa, lagi ko sinasabi na kinakailangan po, meron tayong mga go bags. Yung go bags na yan, lagi ko sinasabi yan last year pa, lalo na kung yung kasagsagan ng super typhoon, lagi ko sinasabi, sobrang importante niyan. Yan ay dapat merong medical kit, dapat merong pong tubig, merong pong flashlight, yung mga anything po na kailangan natin sa biglaang pag-alis natin, dapat meron po nun. Hindi lang yan pag may lindol, pag may bagyong malalakas. Araw-araw po dapat lagi natin dinadala yung mga ganyan, medical kit, go bags, importante po yan. Yung panghuli, kailangan ho ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Tulad kanina, pray po tayo, nagpasalamat. Tuwing umaga gawin natin yan. Pagkagising natin tuwing umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin na itong nalalapit nga po na tag-ulan ay hindi po magkaroon ng mga malalakas na bagyo or mga super typhoon. Actually, pag may super typhoon, nakikita natin hindi pa handa ang ating bansa. Nakita nyo naman yung local thunderstorms lang ang nagpaulan. Grabe na ho ang baha sa Metro Manila. Yun is testing pa lamang. How much more kung may mga malalakas po na bagyo, no? Yun po ang ating iniiwasan at iniingatan, yung mapinsala po yung mga kababayan natin. Lalo na po ang parte ng Eastern Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, yan po sa may bandang North Luzon. Kasi dyan talaga kadalasan dumadaan po yung mga bagyo kapag ganito nga nasa ano na tayo, habagat season o papunta na tayo sa tinatawag na habagat season. And then isingit ko lamang kasi yung iba nagtatanong pa sa akin, may lumabas kasing update nung nakaraan patungkol po sa Super El Nino. Ngayon po, etong Super El Nino na ito ho, nakikita talagang mataas yung chance. Actually, mataas talaga yung chance magkaroon ng Super El Nino sa late 2026. Pagitan po yan ng October hanggang sa December. Pero ito po ang ating nakukuhang update, no? And then sa latest update natin, pwede hong humina yan, magbago kapag mas tumagal ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Ang southwest monsoon kasi, yan is nag-a-attract po ng mga pag-uulan, ng mga kumpul ng kaulapan. Yan ang nagbibigay ng mga pag-uulan. Kapag nagtagal ang habagat, kahit po abutin niya ng October, November, hindi masyadong mararamdaman yung epekto po ng Super El Nino. At ang Super El Nino po, ang epekto kasi nito, heat waves, tapos mas malalakas na mga bagyo, nagkakaroon po. Sa climate change po kasi marami ng pagbabago o yung sistema ng ating bansa o ng ating panahon sobra po talagang nababago. At ang kinakailangan lamang sa ganitong sitwasyon, lagi po tayong alam natin yung anong gagawin natin, ano yung mga panonoorin nating update. Kailangan, kung alam natin yung lugar natin epektado ng ulan na ito o bagyo na ito, kinakailangan po laging nakaready. Ito, isingit ko rin po itong isang update natin, no? Ngayon po, lagi kong tinatalakay sa inyo, pag may parating tayo na bagyo, lagi ko sinasabi ko anong level 1 ba ito, anong category. Meron kasi tayong per category po ng bagyo. Meron tayong tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, meron tayong tinatawag na
typhoon at super typhoon. Yan po yung mga category po ng bagyo. Level 1, level 2, 3, 4, and 5. At nakikita naman natin, wala pa tayong nagiging super typhoon ngayon pong 2026. Yung super typhoon na nakaraang buwan, yun is yung Sinlaku. Nasa labas yun ng ating Philippine Area of Responsibility. Isama natin yan sa prayer na walang super typhoon na malalakas po na maminsala ngayong 2026 sa ating pong bansang Pilipinas. Sa pagkatala po ng pag-asa, ngayong 2026, nasa 19 hanggang sa 20 po na bagyo ang pwede pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman po lahat yun super typhoon o sobrang lalakas na bagyo. Yung iba doon mahihina lamang, tropical depression, no? Tropical storm. Pero ang kaibahan kasi ng tropical depression o mahinang bagyo sa malalakas, pag mahinang bagyo, mas maraming ulan. Pag mga super typhoon, konti yung ulan pero sobrang lakas ng hangin. Ultimo poste, bahay, kahit bubong na matibay pa yan, kaya pong talagang sirain yan. Kaya yun po ang ating ipinagpe-pray. And then, ugaliin po natin magtanim ng mga puno, wag putulin, no? Kasi yan yung isang humihigop ng mga tubig. At yan po, yung naiiwasan yung mga pagbabaha kapag merong maraming puno. Alam naman po natin yan. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako po, ako'y natutuwa. Si Kuya Francis nyo. At araw-araw makakasama nyo ako. Tulad nga sinasabi sa comment section, ako Kuya Francis, ngayon ko namin nakita. At sobra naman po ako nagpapasalamat. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.